Alam nyo ba na may isang malaking plano na maaaring maglagay sa Pilipinas sa mapa ng paggawa ng electric buses sa Southeast Asia? At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Isang planta ng electric vehicles ang planong itayo rito, at isa sa mga pangunahing target nito ay ang paggawa ng electric buses na maaaring i-export sa Singapore. Noong 2024, lumabas ang impormasyon na ang American Electric Vehicle Manufacturer na Envirotech Vehicles, o EVT, ay nag-aaral na magtayo ng manufacturing facility sa Clark Freeport Zone. Ang planong investment ay tinatayang nasa $80 million at hindi maliit ang target ng kumpanya. Ayon sa mga ulat, ang planta ay maaaring magkaroon ng land area na nasa humigit kumulang 15,000 hanggang 20,000 square meters. Ang mas kapansin-pansin dito ay ang plano nitong gawing manufacturing base ang Pilipinas para sa Southeast Asian market, at isa sa pinakamalaking target ng export program ay ang Singapore. Sa planong ito, tinatayang 200 electric buses ang maaaring i-export patungong Singapore. Ibig sabihin, hindi lang simpleng assembly o local distribution ang maaaring maging papel ng Pilipinas. Kung maisa sa katuparan ng investment, maaaring maging bahagi ang Clark ng regional supply chain para sa electric public transportation. Pero bakit nga ba Singapore? Ang Singapore ay isa sa mga bansang agresibong nagtatransition patungo sa mas malinis na public transportation. Layunin ng bansa na ilipat ang public bus fleet nito patungo sa cleaner energy buses sa mga darating na taon, na may target na magkaroon ng cleaner energy public bus fleet pagsapit ng 2040. Kaya naman malinaw kung bakit napaka-interesante ng Singapore bilang export market para sa electric buses. Habang lumalaki ang pangangailangan nila para sa electric public transportation, kailangan din nila ng mga manufacturer at supplier na makakapagbigay ng sapat na units, at dito pumapasok ang potensyal ng Pilipinas. Ang Clark ay matagal nang kilala bilang isa sa mga pangunahing economic zones at logistics hubs ng Pilipinas. May access ito sa mga pangunahing kalsada, aviation facilities at iba pang logistics infrastructure. At dahil export-oriented ang planong manufacturing facility, malaking bagay ang pagkakaroon ng magandang logistics connection sa isang manufacturing operation. Hindi lang naman paggawa ng sasakyan ang mahalaga. Kailangan ding may padala ang finished product sa ibang bansa, kaya ang lokasyon tulad ng Clark ay maaaring maging strategic advantage. At higit sa lahat, may potensyal itong maging base para sa pag-expand ng electric vehicle manufacturing sa Southeast Asia. 200 electric buses, hindi ito maliit na pilot project kung tuluyang maisa sa katuparan. Kapag dumami ang production, maaaring magkaroon ng demand para sa local suppliers ng parts, components, metal fabrication, electrical systems, interiors at iba pang kagamitan. Kaya ang tunay na halaga ng ganitong proyekto ay maaaring higit pa sa bilang ng buses na gagawin. Pero ano nga ba ang advantage ng electric bus? Ang pinaka-obvious ay wala itong traditional internal combustion engine na gumagamit ng diesel bilang pangunahing fuel. Dahil dito, wala itong tailpipe emissions habang umaandar. Mas tahimik din ang electric propulsion kumpara sa conventional diesel buses. Sa Singapore, binanggit mismo ng Land Transport Authority na ang electric buses ay maaaring magbigay ng mas tahimik at mas komportableng biyahe kumpara sa diesel buses,
pero hindi ibig sabihin na walang challenge ang electric buses. Kung magiging matagumpay ang manufacturing operation, maaaring magkaroon ng Pilipinas ng mas malaking role sa electric vehicle industry ng Southeast Asia. Hindi lang tayo magiging consumer ng imported electric vehicles. May posibilidad tayong maging manufacturer at exporter. At ito ang isa sa mga malaking oportunidad na dala ng electric vehicle transition. Dahil habang maraming bansa ang nagta-transition mula diesel papunta sa electric transportation, kailangan nila ng manufacturing capacity. At kung makakapag-produce ang Pilipinas ng competitive electric buses, maaaring magkaroon tayo ng pagkakataong makapasok sa regional export market. Pero kahit plano pa lamang ang ganitong investment, ipinapakita nito kung gaano kalaki ang potensyal ng Pilipinas sa electric vehicle manufacturing, at hindi lang Singapore ang maaaring maging market. Kung magiging competitive ang production sa Pilipinas, maaaring magkaroon ng pagkakataon para sa iba pang Southeast Asian markets. Pero ngayong 2026, wala pa tayong nakikitang malinaw at bagong official confirmation na nagsasabing natapos na ang malaking planta o naituloy na ang 200 unit Singapore export. Kaya sa ngayon, may naunang commitment at facility sa Clark, pero hindi pa kumpirmado ang full-scale completion at Singapore export project. Samantala, noong March 2026, inilunsad ng DOST at mga partner universities ang unang Filipino-engineered all-electric e-Tramvaya, isang 18-seater battery electric tourist vehicle na dinevelop sa Pilipinas. May mga local Filipino manufacturers at engineering companies na pumapasok sa electric vehicle manufacturing, kabilang ang electric jeepneys at iba pang electric commercial vehicles, kaya posibleng lumawak pa ang local electric bus manufacturing,